Magandang araw, magandang araw ng kaarawan kay Miyaka, may pangit. Ano naman? Meron. Meron? Si Laila de Lima. Pangit yung ginawa niya. Hindi siya, ha? Hindi siya. Pangit. Ang ganda-ganda nga ni Laila de Lima. Kita mo napakalakas ng apil noon. Anong ba kay Ronnie Dayan? Anong kay Jonel? Sino pa? Ano ginawa, sir? Hindi, yung impeachment kasi, wala akong magawa na noong Sabado at Linggo, weekend, tapos ko na yung column ko doon sa isang pahayagan, may mga bisitang konti. Pagka wala ka magawa, syempre gusto mo magbasa para na exercise naman yung utak yes, mo. of course. Yan. At binasa ko yung articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At, nakaw, napakapangit. Pangit yung content? Yung content, hindi Ayun. si Laila de Lima. In fairness, hindi naman siya gumawa. Yeah. Pero, tinanggap niya yung papel bilang tagapagsalita. Yun ang Di ba? doon. So, kung tagapagsalita ka ng isang movement or isang activity or isang undertaking na pangit, pangit na rin yung ginagawa mo. Bakit ikaw yung mukha nung sinasabi mo? Parang ganun. Oo, kasi hindi ko pwede sabihin pangit si... Hindi naman Oo, hindi. Maganda sila. Sila ni Congresswoman Luis Tom, napakagandang mga babae. Apo. Oh. Yan wala akong sinasabi. Baka magalit na naman si Barbers. Galit na naman. Ang problema kay Congressman Barbers, na-offend siya dun sa mga sinasabi. Ang gusto niya yung NBI ang mag-imbestiga. Kung na-offend ka, ikaw magdemanda, pambihira. Bakit NBI ang paggagawa mo? Hindi na ikaw lang naman nag-offend. Sana is crimen yan against the people. Opo. Di ba? Halimbawa, mass murder yan or plunder yan, pa-imbestiga mo. Pero kung ikaw lang na-offend, ikaw na lang magdemanda. Dinamay mo kay NBI, pambihira ka naman. Anyway, eto ha. Sige po. Yung mga kengkoy, binasa ko talaga, natatawa ko eh. Yung iba binabasa ko pa habang nakaupo ko sa Inodoro eh. Kasi bagay eh. Oh. Okay. Unang-una, ang impeachment po ay impeachable officer ang Vice President. Anong ibig sabihin? Anong legal implication nito? Dapat, yung mga ginawa mo na para ikaw ay ma-impeach, dapat ginawa mo yon bilang noong ikaw ay nakaupo na as one of the impeachable officers. Ayun. Kung Vice President ang impeach mo, yung mga ginawa niya habang siya ay Vice President. Kung Presidente impeach mo, may mga ginawa niya habang siya ay Presidente. Pero ito, kita mo ito mo yung sa articles of impeachment, lahat na lang ng maisip inilagay. Oo nga, Ang tawag dito ay napansin MEMA. MEMA sabi Ang nila. MEMA sabi, MEMA. Ito, Article 4 ha. Apo. Di umano daw si Vice President Sara ay naglustay ng 2.735 billion in secret funds noong siya ay Davao City Mayor. Davao City Mayor, bakit ngayon mo Pinapile. ipa-file? At nasaan yung proof mo? May plunder case ba man lang sa ombudsman? Nasaan ang iyong proof na merong paglulustay ng bilyon-bilyon? Alam nyo, kayo po ay nag-i-impeach ng second highest official na binoto ng 32 million Filipinos. Hindi basta-basta. Dapat ina-impeach yan kung puro chismis lang. Nakakatawa. Chismis na nangyari nung hindi pa siya Vice President. Oh, ito pa. Ang kapangitan ng ginagawa ni De Lima. Ill-gotten wealth daw, 111 million. Nasaan? Nasaan ang proof? Yung pinakita ni Trillanes, ayaw ngang aminin nung AMLAC na sa kanila nang galing. Dinidinay nga nila, pinandidirihan nga nila. 2 beses nila sinabi, hindi galing sa amin yan, hindi ko malaman kung saan galing yan. Papasihan mo yung nilabas ni Trillanes na impormasyon na hindi malaman kung saan ang galing, hinugot yata sa puwet ni Trillanes yun eh. Oh, eto pa, yun ang Article 10, nakakatawa talaga. Okay. Article 11, meron daw unexplained wealth dahil nilalagyan ng mga drug personality. Sino? Oh. Sino? At ngayon ba? Sinong drug personalities? Wala naman nakalagay doon sa Article 11. Sino nagbigay? May umamin ba na nagbigay sila kay Vice President? Puro Hearsay. tawag dito sa Chabacani, Kuchinanga. Chismis. Oh, pero medyo bastos yun, kaya huwag na natin i-translate. Shiranay. Wala, sabayan ka o sige. Article 12. Okay. Hindi daw nilagay yung mga bank deposits sa SALN. Again, nasaan bank deposits? Alin? Magkano? Walay. Oh. Eto pa, Article 16. Opo. Mga EJK daw sa Davao City noong siya ay mayor. O kamote na naman itong alegasyon na ito. Unang-una, habang mayor daw siya. Pangalawa, sinong pinatay? Pangatlo, nasa ng kaso? Di walang kaso, puro chismis ito eh. Pangalan. Oh, Article 18, ito napakalabo. Gross incompetence and dereliction of duty during her second term as Davao City Mayor. Ano yun? Napakalawak. Vague. Sa batas, meron sinasabing void for vagueness. Kung ang akusasyon ay magulo, hindi maintindihan. Ha? Napakagulo. Parang bulbul. Bulbul. Bulbul magulo, di ba magbuhul-buhul? Oh, yeah. Bulbul yung buhok mo, bulbul yung alambre. Opo. Hindi, Di ba? may shortcut kasi. Sige po. Oo, bulbul ni De Lima, yung kanyang ginawa. Bulbul yung ginawa niya. Grabe Oo. makatawa sila. Oh. Oo. Buhul-buhul. Sige Ano ba sinasabi ko? Natuwa kayo. Oo. Yan. Anong gross incompetence? Kasi pag sinabi niyo ganito lang, alam niyo po ang nangyari pagka vague ang accusation, it violates the due process clause of the Constitution. What does the due process clause state? Dapat, kung magcha-charge ka, may particularity, may Okay. specificity.
Anong ginawa ko? Sasabihin ko, oy, ikaw, mamamatay tao. Bakit mo sinabi sino pinatay ko? Kailan ko pinatay? Saan ko nilagay yung bangkay? Nasaan yung bangkay? Paano ko pinatay? Nilason ko ba? Binagil ko? Sinaksa ko? Di niya alam. Wala. Ayun. Ba't namatay? Pinakitahan ko ng litrato ni Benny Abante, kaya inatake sa puso. Ano ba nangyari? Anong cause of death? Oh, Ala. unexplained wealth. Mm. Oh. Puro kalokohan eh. Oh, eto pa. Tumanggap daw ng mga ng mga sari-saring mga suhol sa mga drug personalities. Oh, Hindi nga nila alam kung saan eh. sino? Saan? Kailan? Napo. Oh, eto pa. Eto, kung nakakatawa yon sa tingin ninyo, eto pa. Mm. Kasi daw ayaw niyang sumagot doon sa congressional inquiry, yung sa inquiry ng Quadcom. Opo. O yung hindi pala Quadcom, I'm sorry, yung public accountability, yung blue ribbon ng House. House, okay. Dapat daw siyang impeach. Eh ang gulo nga, marami pang legal question doon kung yung tinatanong sa kanya ay within the scope of the legislative inquiry, anong legislative inquiry, anong legislation ang kailangan, etc. Sumunod ba to sa due process? Sumunod ba to sa Ong versus Senate Blue Ribbon, etc., etc. May legal question pa nga eh. Itong pinaka-kengkoy. Ano po yun? Para sa akin, no? Ito mga kengkoy. Nagtangka daw siya. Take note, nagtangka na humingi ng 650 million in secret funds. Oh? Nagtangka. Hindi binigyan, hindi ginastos. Nagtangka. Krimen na ba ngayon na nagtangka? Nagpapatawa yata itong si Laila de Lima. Kung gusto niyang matawa yung mga tao, all she has to do is magpakita siya sa TV. Matatawa naman. Attorney, ano ba yan? Pwede rin naman sumayaw siya. Di ba may mga videos na sumasayaw? Palabas na lang natin yung video ni de Lima para matawa yung mga tao. Oh my God. Alam mo, side by side, may nag-video side by side sa kanila ni Congresswoman Luistro. Opo. Magkamukha talaga sila. May kami na yun. Oh, pero wala namang masama kung magkamukha. Ano silang babae? Oo, yun. Maganda. Okay, nagtangka. Hindi naman binigyan. Natatanda ko yung joke eh. Yung isang lalaki nagre-reklamo sa kumpare niya. Yan ang kumari mo, grabe. Hingi ng pera. Isang beses, humingi ng 10,000. Nung isang beses, 5,000. Ba, nung isang beses, 30,000. Ba, kahapon lang, hiningan ako ng 50,000. Grabe. Umaabuso na. Binigay mo ba? Sabi niya, anong ginagawa niya sa pera? May malay ko, hindi ko naman binibigyan eh. Ano ba yun? Kaya nga eh. Oh my God. Kengkoy. Kengkoy talaga. Eto pa. Ano po? Umalis daw siya sa bansa nung nagkaroon ng Super Typhoon Karina. Oh, bagyo yun. Ano man actually, ito ha. Nung binabasa ko yung articles of impeachment, kunurot ko yung sarili ko. Akala ko na nanaginip ako. Totoo ba ito? Nilagay nila ito sa articles of impeachment. Grabe. Dating Secretary of Justice, dating Chairman ng Commission on Human Rights, dating Senador, na ipinagyayabang magaling daw siya sa batas. Can you imagine, pumayag siya na ilagay ito sa articles of impeachment at siya pa ang tagapagsalita para lamang magkaroon siya ng publicity dahil tumatakbo siya sa party list. Yun na. Dahil alam niya, hindi siya mananalo bilang senador. Nag-party list na lang ngayon, gusto niya ng publicity. Obvious na obvious itong mga ulalong ito eh, katulad ni Chel Jokno. In-invite pang resource speaker. Ano bang alam ni Chel Jokno na hindi alam ng ibang abogado? Ayun. Puro talo nga si Chel Jokno eh. Di ba ito yung pinagalitan ng Korte Suprema na sinabi niya, ako abogado nitong mga mangingisda. Nung nalaman ng mga mangingisda na may kaso, na sila daw ang nag-file, pumunta sila sa Supreme Court. Boss, mga mahistrado, di namin kilala yan, di naman namin abogado. Ala. Makahiya-hiya, That is the kind of people na para lang makita yung muka sa telebisyon kasi tumatakbo ba senador? Ano ba tinatakbo nito? Hindi ko alam eh. Hindi naman sa karera, no? Kabayo. Pero ano sir? Si ano? Nasabayin pa natin dyan, Wenel. Yung doon yata tumatakbo si Chel Jokno. Yan, no? Yan. Karera ng kabayo. Yun. And running Chel Jokno in the inside followed by... Marunong kayo Marunong kayong mag-speaker ng ano Oh. Ayan. Ay, nako talagang yan. Ito pa. Hindi ko maintindihan talaga. Talagang ang sakit ng tiyan ko eh. Kaya panay ang punta ko sa CR nung binabasa ko itong impeachment. Oh. Jerbox ng impeachment na to talaga. Ba't nagkaganon sila? Ito mo. Ito. Ayaw daw niya na ikondena ang China tuwing pumapasok sa West Philippine Sea o South China Sea o whatever. Anak ng pating, hello? Kung ayaw niya, hindi naman siyang gumagawa ng foreign policy. Kung hindi yun ang opinion niya Vice Presidente lang naman siya May say ba siya sa foreign policy? Ano ba naman yan? Talagang ibang klase. Pagdating sa kaingutan, number one itong impeachment. Ang dami ko na nakikita impeachment complaints. Yung kay ERA, naging abogado tayo kay ERA. Opo. Yung kay Corona, pinag-aralan natin yun. Yung mga impeachment na pinafile doon na hindi naman nagtatagumpay labang kay Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo nung panahon niya. Hindi pa ako abogado na noon ha. Pag binabasa ko iyon mga at least may sustansya. Ito pa. Ito ha. Yun daw pagsabi kasi hindi siya umattend ng 2024 State of the Nation, di ba? Opo. Yung SONA. Sabi niya, di ba, nagbiro siya. Sabi niya, I'm the designated survivor. Ba, yun daw ibanta sa presidente. May malaki na talaga sira ng
complainants na to. Can you imagine? Hindi siya pumunta, hindi naman pwedeng pilitin ka, imbitahan ka sa SONA, pero Correct. ayaw mo, di wag mo. Correct. Tapos nagbiro siya, designated survivor ako. Ito yung designated survivor kasi walang alam itong mga to kundi mag-Google, Oh. manood ng TikTok, manood ng yung echo chamber nila sa social media, sila ang nag-uusap. Hindi siguro nanonood ng cable ito or Netflix may designated survivor. Yes. Joke po yun. Hindi nyo nakuha. Hindi po namin kasalanan kung walang laman ng utak nyo. Eto, dahil daw dinipensahan si Pastor Kibuloy. Can you imagine that? Oo. Impeachable offense yun? Impeachable! Oh my God! Hindi ko na kaya. I cannot. Oh no! I cannot. Bakit nagkagano'n? Diyos ko po, Ricardo! Sabi nga naman Oo. ng Kenyo. Ala. Ay, jablo kayo! Ay, mga jablo! Ay, guruti dapat sa inyo Hindi dinipensahan si Pastor Kibuloy. Hindi nyo ba alam innocent until proven otherwise? Ano kung dinipensahan? Ha? High crime yun? O, i-demanda nyo rin ako Grabe, no? sa pagdidepensa kay Pastor Kibuloy. Diyos, talagang, Diyos te salve Maria, lleno de gracia. Attorney, di ba? Ito pa, hindi pa tapos. Yes, But yes. wait, Sige. there's more! Okay. Nagdabog daw kasi. Nagdabog! Kasama At, yun. Throwing a tantrum when certain police personnel assigned to her security were recalled. Nagdabog! Impeachable offense, nagdabog! Alam mo, kung di lang matigas yung mikropono ito, pasok sa ulo ko. Wag. Masisira ulo ko din sa mga to. God sumabi! Oh my God. God sumabi! Nagdabog! Talaga, nagdabog? Really? Ay, nako. Talagang, ito pa, impeachable offense daw to. Dahil gusto daw niyang hukayin yung bangkay ni Pangulong Marcos Sr. Impeachable! Really? Di ba? Dilima. Ayaw niyong ipalibing sa alibingan ng mga bayani itong si Marcos Yan, Sr. oh. Ngayon magagalit kayo pag sinabing ihuhukayin. Napaka-ipokrita ninyo dyan. Yung mga grupong impeachment, yung paring adik, si Father Adik, yung mga madre dyan, sino yun? Yung ang pangit ng gupit. Yung gupit lang ha. Hindi na sinasabi yung mukha ha. Ano, konghun ba yun? Konghun. Kuntaw man yun. Oo. Bakit ba ka na gupit noon? Nadulas ba yung barbero noon pag hinabol na lang sa kabila? Choice niya. Choice. Choice niya maging katawa-tawa yung gupit niya. Okay. Hindi natin siya ituloy. Magpagupit kaya akong ganun. Wag. Kahit bayaran mo ko sa milyon, di ako magpapagupit sa ganun. Ang hipokrito ninyo. Ang mga parit-mari ko. Ay, naku. Oo nga pala, no, kasama rin sila dun sa ano. Dios mío, caramba. Eso es terrible, absolutamente ridículo. Yan. Ako tuloy ako sa Spanish. Talaga. Dahil doon, really. Ay, talagang mababaliw ka. Anyway, alam mo, I cannot talaga I cannot. Hindi kaya, ewan ko ba itong at kailangan yata na kumain muli ng sabay itong si Senator De Lima. Oh, yeah. Hindi, kasi brain food, maraming potassium ang saba. Oh, Kaya pag yeah. nakakakain ka noon, yung potassium kailangan yun sa yung mga kuryente sa katawan, yung mga ugat-ugat para mabuhay. Baka kulang lang sa saba, Senator De Lima. Oh, yeah. Padadalan kita ng isang, anong tawag doon? Hindi, attorney, Isang baka, piling ng saba. baka hindi lang niya na-review. Yung saba? Hindi yung ano, yung... Bakit siya pumayang mag-smoke? Oo. Oo naman, hininga. Oh, yeah. Yes, mga kaibigan, binabati po natin lahat ng mga friendship natin sa loob at labas ng bansa. Lalong-lalo na yung mga bossing, hi, si Boss Edgar Cabangon and Brothers. At syempre, and family, with si Attorney Macnil Rante. Hello po, Yan, sir. Yan. yes. At syempre kay Tirso Peralta. Yan, pagbati, pinapabot na rin natin sa inyo. Talagang marami tayong mga... Si Ariel Malaka. Ariel, salamat po. Yan, salamat. Hi, Ariel. Hi. At saka si Dennis Masikip. Hi, Dennis. And your friends. Yan. Binabati mo ko sa elevator kasi. Sige na nga. Yan. At syempre, lahat ng mga kaibigan natin. Alam nyo, salamat po sa amin. Sa Panginoon, syempre, alam nyo, kahit paano, nasira man yung sasakyan, iligtas naman ho kami. Alam mo, Tony, nakakalungkot kasi marami kayong marumbadong driver. Ay, marami. Di ba na hit and run kayo? Opo, yan. Pero kahit tinakasan mo kami, Panginoon, ang may takda para sa'yo. Oo, Yan. magkakaroon ng pigsang singit mo. Hindi gagaling. Dalawang taon. Ayan. Tapos ka na ba? Opo, sige po. Anyway, Sige po. bago tayo mag-umpisa, grabe ha. Oo. Anong balitaan mo na ba ito? Ito ha. Ngayon lang dumating. Ito, sikreto pa, pero meron tayong espiya sa mga meeting nitong mga politiko. Opo. Si Grace po pala ay nakikipag-alyansa Sa atin? kay Pangulong Marcos Okay. para matalo si Sara sa 2028. Ang nakikipag-ugnayan sa kanila, ang namamagitan ay si dating Senate President Tito Soto. Okay. At si Escudero ay sang-ayon na rin. Okay. At ang tawag sa alyansang ito ay Poto Bongbong with Cheese. Ayos ah. Paborito ko yan. Oo, grabe, no? Mabigat. Poto Bongbong with Cheese. Ayan. Yun ang alyansa nila. Anyway, batiin natin Ayan ang na. mga directors natin, si Anati Magrapola, si Gabi, si Jean Tado, si Delta Alpha Tango, si Pumadin, Joseph Dimabanwa, Norman Mascarinha, si Pom Yatching Itolens, Read Between Lines, Randy Mitch, si
Si FFL, Manila Rizal. Teka muna, medyo mabagal ang internet natin dito. At syempre, ang mga hindi na mababanggit katulad ni Michael Guy. Doon si Michael, lagi ako niloloko eh. Lagi daw naman akong wala last week. Oh, perfect. Hindi naman perfect, wala Almost. akong Friday, pero Wala. Monday to Thursday. At itong week na to, mukhang mape-perfect natin. Yeah. Mas masaya. Mahilig naman tayo sa perfect eh. Yan, oo. At si attorney Raul Paras, yan, si Oh, Rolly yeah. Mendez Tomas, si Cathy Palamo, si Ryan Acoy, congratulations, magpapabinyag na siya ng kanyang first baby. First baby. Congratulations. Yep. Diba? Sabi ni si Elvis. Sino pa ba? Si William Gatchalian, si Willie Keng, ay nakita kami accidentally nung Sabado. Good to see you, Boss Willie. Opo. Andrew Tan, masarap yung cigar malt ng Dalmor. Nasubukan namin ng kaibigan ko. yeah. Nagsigar kami. Etong weekend, thank you, Boss Andrew Tan. Si William Gatchalian, si Alex Cruz, si Louie and Nats Gamboa ay laging narito rin. Siyempre si Chairman Ronald Cardema ng National Youth Commission. Grabe ang National Youth Commission, ano? Opo. At hindi, grabe, yung pumalit. Ewan ko, nakalimutan ko yung pangalan eh. Akalain mong nakipag-MOA doon sa mga Communist Front Organization. Grabe nang nangyayari ngayon. Yung kay Raul Manuel, yung tuwing nagsasalita, yung malakas yung backlash. Opo. Oo, si Raul Manuel. Yes. Oo, lagi may backlash. Pero lakas maka-backlash. Oo. Sino mo nakipag-ano doon? Nakipag-alyansa doon sa grupong yun? Eh, nagre-recruit yun ng mga bata, yung Para grupong maging- yun, para or maging- tinotolerate nila para maging mandirigma. Namamatay! Kawawa. Pinamatakit. Yung National Youth Commission na dati under Chairman Cardema ay pinipigil yun, winelcome nila with open arms. Ano nangyayari sa gobyerno? Sabi nga ni Vice President Pelaez nung siya ambush, what's happening to our country, General? Ano ba nangyayari? Pasok na naman sa gobyerno ang mga komunista. Oo. Grabe. Yung nangyari na almost ma-wipe out na, nabawasan na nga sa parliament yung mga Communist Front Organizations. Nabawasan na noong panahon ni Pangulong Duterte. Ayan, ini-empower na naman nila. Bahala kayo. Kaya hindi na matapos itong mga misguided na ganito na para lang magkaroon ng broad alliance para masira yung mga kalaban nila, eh in the meantime, i-reverse nila yung paggasugpo sa oldest communist insurgency in the world. Ay, yun, hindi nila, ewan ko, alam nila, hindi nila alam, wala silang pakialam, ewan ko ba, na mapapailing ka na lang eh. So, ito yung ating mga Twitter ranters at marami po sa mga tao eh, natataranta na. Even yung mga kaibigan ko sa military, yung mga dating military, mga pulis, alam nyo, ang dami-daming nabuwis na buhay ng ating mga kapulisan at sundalo sa pakikipaglaban sa communist insurgency. Iwe-welcome nyo sa gobyerno. Never mind, na-elect sila sa party list. Kasi, talaga namang eleksyon yan, demokrasya, meron silang voter base na i-elect sila, okay lang yun. Pero, dapat sugpuin yan, dapat pigilin yan, at dapat hindi na papasukin sa gobyerno yan. Infiltrated na naman tayo ng mga komunista, nakakabahala po ito. Kung hindi nyo po alam, it's time to wake up, ladies and gentlemen. At sa notang yan, mga kasama,